Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction film na tinatawag na Deep Sea Mutant Snake. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Vince Cruz, Kevin K. Vidam, Nanite Ambag, Persos Quistadio, Jose Gomez from Calibo Aklan, Jocelyn Solayaw from Caloocan, Graham Cloyd from Cavite, Mark Lawrence from San Clemente Tarlac, Walton K. James from Batangas, Reggie Corpin from Sampaloc Manila, Rex Tamarong from Agusan del Sur, at Samsam from Palawan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa isang misteryosong isla, may isang malaking korporasyon na lihim na nagsasagawa ng mga ilegal na eksperimento sa loob ng kanilang mga pabrika. Ang may-ari nitong si John ay personal na bumisita sa laboratorio matapos ang sunod-sunod na kabiguan sa paglikha ng perpektong biological weapon na kaya ring sumunod sa utos ng tao. Mas lumala pa ang sitwasyon nang magsimula na ring mag-imbestiga ang gobyerno sa kanilang ilegal na proyekto, kaya napagdesisyonan ni John na sirain na lang lahat ng ebidensya at mga pananaliksik. Pagdating niya sa laboratorio, agad niyang hinarap ang pangunahing eksperimento, isang dambuhalang ahas na sobrang laki at taas kumpara sa mga tao sa paligid. Pero laking gulat nila, hindi kinikilala ng halimaw ang mga tao bilang mga amo, kaya napilitan si John na ipag-utos ang pagwasak sa sarili niyang nilikha. Mabilis na gumalaw ang mga siyentipiko at ginamit ang mga computer para mag-inject ng lason sa dambuhalang ahas, habang sa labas naman, sinunog ng mga manggagawa ang napakaraming ahas gamit ang mga flamethrower. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi namatay ang halimaw sa lason, bagkus ay mas lalo pa itong lumakas, sabay hiyaw ng galit at pananakot sa mga tao. Dahil dito, ginaising ng dambuhalang hayop ang iba pang mga ahas, at nagsimula na silang magwala at sumubok tumakas mula sa laboratorio. Nagtangkang sunugin ng mga tao ang higanteng ahas habang sinusubukan ding makalayo at makaligtas sa kaguluhan. Kasabay nito, ang mga ahas sa mga hukay ay nagsimulang lumaban at pinagtatapon ang mga tao, pinapatay silang lahat. Habang tumatakas si John kasama ang dalawang bodyguard, iniutos niya sa mga sundalo na barilin at patayin ang lahat ng mga scientist para walang makapaglahad ng katotohanan. Pagkatapos ng mga karumal-dumal na krimen, napansin ng mga tao na may mali, isa sa mga nilikhang hayop ay nakatakas na. Mabilis nitong pinatay ang mga sundalo, hinagis na parang laruan, at kinagat hanggang mamatay, habang ang dambuhalang ahas ay tuluyan na ring nakawala. Naglakad pabalik ang ilan sa kagubatan para subukang patayin ang mga hayop. Hindi nila alam na halos hindi na masugatan ang mga ito, at mabilis nang sinakop ang buong base. Pumasok sa gubat ang mga sundalo para ituloy ang operasyon laban sa mga mutanted na ahas, pero isa-isa rin silang pinatay. Hanggang sa dalawang babae na lang ang natirang buhay, habang papalapit na ang mga halimaw para kainin sila ng buhay. Naiwan silang lumaban gamit ang mga kutsilyo nang maubusan na sila ng bala, pero inatake agad sila ng dambuhalang ahas at malubhang nasugatan ang isa sa kanila. Nakita ng isang babae na malapit nang mapatay ang kaibigan niya, kaya mabilis siyang sumugod at sinaksak ang ahas sa likod. Pero sobrang lakas ng nilalang at agad niyang itinapon ang babae ng sobrang lakas. Nang makabangon siya, nakita niyang patay na ang kaibigan niya. Hindi nagtagal, dinakma rin siya ng dambuhalang ahas at iniangat sa ere. Sumigaw siya ng buong lakas, pero nilamon siya ng halimaw sa isang kagat lang. Sa kabila ng lahat, may ilan pa ring sundalong nakaligtas at mabilis na sumakay sa bangka para makatakas sa isla, pero pinatay rin sila ng ahas na nasa ilalim ng tubig. Isang taon ang lumipas, isang cruise ship ang naglalayag sa karagatan. Masaya at walang tigil ang kasiyahan ng mga tao, parang wala nang bukas, hindi nila alam na may mangyayaring trahedya. Mas malala pa, isang misteryosong tao ang lihim na nagpalihis ng direksyon ng barko at pinatay ang kapitan habang wala ni isa mang nakapansin sa mga pasahero. Hindi nagtagal, lumitaw ang anino ng isang napakalaking nilalang sa ilalim ng dagat. Nagsimulang makakita ang mga tao ng napakaraming ahas sa loob ng barko, at isa-isa nilang pinapatay ang mga walang kamalay-malay na pasahero. Lumalabas na ang buong barko ay napapalibutan na ng libu-libong mga ahas na nagmula sa dagat, at isa-isa nilang inaatake at pinapatay ang mga tao. Nagkagulo ang lahat habang desperado silang tumatakbo para mailigtas ang kanilang mga buhay. Sa gitna ng kaguluhan, naroon si Tai, isang pasahero na nagbabakasyon kasama ang kanyang nobyang si Marley. Pero agad nilang napansin na may kakaiba, lalo na't naririnig na nila ang mga sigawan papalapit sa kanila.
Napilitan ang mga tao na tumakbo agad, habang unti-unti namamatay ang mga biktima dahil sa lason na galing sa kagat ng mga ahas. Kumalat na kasi ang mga ito sa bawat sulok ng barko. Tumakbo si Tai papasok ng cafeteria para balon ang mga tao sa panganib, pero huli na ang lahat dahil nakapasok na rin ang mga ahas sa lugar. Maya-maya, lumitaw pa ang isang mas malaki at mas nakakakilabot na ahas, at nagsimulang habulin ang mga tao na parang mga biktima sa gubat. Mabilis na tumakbo si Tai sa kabilang direksyon, kasama ang ilan pang nakaligtas, pero agad silang sinundan ng dambuhalang ahas mula pa kanina. Nakapasok din sila sa engine room, at dito naisipan ni Tai ang isang plano. Napansin daw niya na bulag ang dambuhalang ahas, kaya naisip niyang gamitin ang init at ingay sa kwarto para lituhin ang halimaw. Habang nagtatago sila sa isang sulok, tahimik silang nagdasal na sana ay hindi sila maramdaman ng nilalang. Tahimik at halos hindi humihinga ang mga tao habang dahan-daang lumalayo ang halimaw, pero biglang tumigil ang barko, tumahimik ang paligid, at sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumunog ang alarm ng relo ng isang babae. Dahil dito, agad na alerto ang halimaw at tinunton ang kinaroroonan nila. Sa kabutihang palad, nakahanap ng tiyempo si Tai at pinalo niya ng palakol ang ulo ng halimaw, habang ang nobya niyang si Marley ay ginamitan ito ng fire extinguisher. Nasaktan ng husto ang halimaw, kaya't panandalian silang nakatakas, pero agad nilang napagtanto na hindi pa tapos ang laban, hindi pa sumusuko ang halimaw. Wala nang ibang pagpipilian, napilitan silang magtago sa loob ng cold room at ikinandado ang pinto para hindi sila maabot ng halimaw. Napilit silang sinusungkit mula sa labas. Dito nila napagtanto na wala na talaga silang ligtas, pipili na lang sila kung mamamatay sila sa lamig o sa bibig ng dambuhalang ahas. Mas lumala pa ang sitwasyon nang biglang damyugo ang ilong ng isang pasahero. Napansin agad ni Marley na nalason na ito at siguradong mamamatay kung hindi agad magagamot. Dahil dito, naisipan ni Tai na magbukas ng pinto at ilihis ang pansin ng halimaw palayo sa kanila. Pero tumutol agad ang kaibigan niyang si Lee at ayaw siyang hayaang magsakripisyo. Pero bago pa matapos ang pagtatalo nila, biglang tumakbo palabas ang may sakit at sinadya ng akitin ng ahas. Sumigaw siya para utusan ang iba na tumakas habang siya ay nagsisilbing pain. Wala nang nagawa ang grupo kundi ang tumakbo agad, habang isinara at inilock ng lalaki ang pinto sa likod niya. Isinakripisyo niya ang sarili para sa kaligtasan ng lahat. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, napagdesisyonan ng grupo na kailangan na nilang makaalis sa laot, kailangan nilang paandarin ulit ang barko. Tumungo sila sa navigation room, pero laking gulat nila nang makita nilang patay na ang lahat ng kapitan, at mukhang pinaslang ng tao, hindi ng hayop. Sa kabutihang palad, nagawa nilang paandarin muli ang barko sa pamamagitan ng mano-manong pag-activate ng mga makina. Nakatuloy sila sa paglalayag, palayo sa lugar ng trahedya. Hindi nagtagal, napansin ng mga pasahero na papalapit na sila sa isang isla, pero bigla silang bumangga sa isang bagay na hindi nila makita, at natakpan na ang lahat ng mga bintana ng barko. Napilitan ang mga tao na lumabas agad at alamin kung ano ang hamarang sa kanilang daan. Kinuha ng bida ang flare gun at pinaputok ito sa ere, pero agad siyang napahinto sa gulat nang biglang lumitaw ang isang halimaw na kasinlaki ng gusali sa harap ng lahat. Umugang ang napakalakas na sigaw ng nilalang, dahilan para magtakbuhan agad ang mga tao para makaiwas sa tiyak na kamatayan mula sa dambuhalang halimaw. Nagdesisyon agad ang mga nakaligtas na kailangan nilang iwan ang barko. Sinabihan ni Tai ang mga tao na sumakay agad sa lifeboat habang siya naman ay bumalik para ilihis ang atensyon ng halimaw. Mabilis na tumakbo ang bida papunta sa engine room at sinimulan niyang sirain ang mga gas pipe habang binubuhusan ng gasolina ang buong lugar. Di nagtagal, lahat ng tao ay nakasakay na sa lifeboat. Habang lumalayo sila, malungkot nilang pinapanood ang kaibigan nilang si Tai na mag-isang humaharap sa halimaw. Habang niyayakap ng halimaw ang barko at dinudurog ang mga istruktura, napagtanto ni Tai na wala na siyang oras. Agad niyang hinugot ang flare gun at pinaputok sa ere. Pagbagsak nito sa barko, sumabog ang buong lugar at agad lumubog ang barko sa ilalim ng dagat. Habang iniisip ng lahat na patay na ang kaibigan nila, biglang lumitaw si Tai at agad siyang hinayla ng mga tao papunta sa ligtas na lugar. Kinabukasan, paggising ng mga tao, napagtanto nilang nakarating na sila sa isang isla. Mabilis silang naglakad papunta sa lupa, inakalang nakatakas na sila sa mga mutant na ahas. Ngunit hindi nila alam na mas mapanganib pa ang naghihintay sa kanila. Maya-maya, may narinig na kakaibang tunog ang bida at naramdaman niyang may masama. Agad niyang sinabi sa lahat na kailangan nilang umalis sa lugar na yon. Ngunit habang lumalakad siya, mas lalo lang siyang napalapit sa mga kakaibang bato. Biglang may lumabas na dambuhalang halimaw na may mga galame at agad nitong sinunggaban ang isang tao at nilamon ito sa loob ng kanyang shell. Dito na napagtanto ng mga tao na delikado ang sitwasyon nila habang patuloy na kinakain ng mga halimaw ang mga tao na parang nasa human buffet. Nagkagulo
Nagkagulo at nagtakbuhan ang lahat, ngunit nakakagulat, bago pa sila makalayo, biglang umatras ang mga halimaw at iniwan silang buhay. Dito naisip ni Tai na mukhang naaamoy ng mga halimaw ang dugo, dahil ang mga pinapatay lang nila ay yung mga may sugat. Dahil dito, nakatakas ang grupo at mas lalo pang lumalim ang pinasok nilang kagubatan hanggang marating nila ang isang dating kampo militar. Nakita nila ang isang transmitter at mabilis na kumuha ng lahat ng gamit na pwede nilang gamitin. Plano nilang umakyat sa mataas na lugar para makapag-send ng signal at makahingi ng tulong. Habang patuloy nilang ginagalugad ang lugar, nakarating sila sa masukal na kagubatan. Doon, naramdaman agad ni Tai na may gumagalaw sa dilim. Maya-maya lang, isang kasamahan nila ang napansin ang isang karumal-dumal na eksena, nabutas ang katawan ng lalaki ng isang dambuhalang bagay. Lumabas ang isang higanteng gagamba na halos abutin ang mga tao. Tinutuhog sila na parang barbecue stick. Nagtagong agad ang grupo sa likod ng mga puno, habang ang iba naman ay walang tigil na nagpaputok ng baril sa halimaw. Pero hindi tinatablan ang nilalang. Sinaksak nito ang isa pa nilang kasama at sinimulang hilahin paitaas, pero nagpas siyang magsakripisyo ang lalaki. Ginamit niya ang granada at pinasabog ang sarili sa harap ng halimaw. Nagkaroon ng pagkakataon ang iba na makatakas habang napilitang umatras din ang dambuhalang gagamba mula sa gubat. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakad at napadpad sa isang napakalaking pasilidad na dati ay isang laboratorio. Nahanap nila ang pasukan ng gusali at maingat na pumasok, nadiskubre ang maraming dokumento ng eksperimento tungkol sa mga mutant na ahas. Patuloy nilang nilibot ang underground tunnel, at nakakagulat, gumagana pa rin ang kuryente ng pasilidad. Nakapasok sila sa isang kwarto at swerte nilang natagpuan ang maraming pagkain na kaimbak, pati inumin, na nagbigay sa kanila ng lakas para makaligtas at makahanap ng tulong. Matapos ang unang matinong pagkain sa matagal na panahon, agad silang nakatulog. Hindi nila alam na may isa sa kanilang palihim na gumagala. Nagising si Tai at napansing wala ang isa nilang kasama. Agad siyang naghanap at bumalik sa tunnel, handa sa kung anong panganib ang posibleng kaharipan. Samantala, ang nawawalang lalaki ay nasa ikalawang palapag, ninanakaw ang mga research ng laboratorio. Nagising din si Lee, hindi alam na ang kaibigan niya ay papalapit na sa kapahamakan. Sa kabilang dako, natagpuan ng bida ang exit ng gusali at agad na lumakad papunta sa lugar na balot ng makapal na hamog. May narinig siyang nakakatakot na tunog at sinubukang silipin kung ano iyon. Laking gulat niya nang matuklasang buhay pa ang dambuhalang ahas na umatake sa kanila sa laot. Bigla itong sumugod sa kanya, pero sa huling sandali, iniligtas siya ng kanyang kaibigan na agad nagpaputok ng baril sa halimaw para ilayo ito. Pero bumalik ang halimaw para sa bida, at sinubukan niyang lumunin ang lalaki gamit ang kanyang mga panga. Sa swerte, naiiwasan ni Tai ang atake sa tamang oras, kaya nablock niya ang labasan, pero napilitan siyang iwan ang kaibigan niya. Bumalik ang lalaki sa kanyang grupo para sabihin ang masamang balita, pero nagulat sila nang sabay na nakatanggap ng signal ang transmitter. Dahil dito, agad silang nakatawag ng tulong, pero napagtanto nilang wala silang takas hanggat naroon ang dambuhalang ahas na humahadlang sa kanila. Walang ibang pagpipilian, kaya gumawa si Tai ng plano para sirain ang mutant na ahas. Sinabihan niya ang mga tao na gumawa ng maraming patibong para mapaatasang damyugo ang halimaw ng husto. Plano ni Tai na akitin ang dambuhalang ahas papunta sa gilid ng bangin para mapatalon ito pababa sa mga halimaw na may galami na naghihintay doon, na siyang papatay sa kanilang kaaway. Kinabukasan, nagsimulang maghanda ang mga tao para sa darating na laban, palihim silang nagtago sa likod ng mga puno, habang ang bida ay nagbigay ng respeto sa kanyang kaibigan. Ngunit biglang may isang kain na hinalang lalaki na kumuha ng kutsilyo at sinubukang patayin si Tai, pero mabilis itong napigilan ng bida na pinabagsak siya sa gitna ng parang. Hiniling ni Tai na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaki, at lumabas na isa siyang doktor na dati nang nagtrabaho sa laboratorio. Nakaligtas ang siyentipiko sa pagbitay ng mga sundalo, pero napagdesisyonan niyang bumalik sa pamamagitan ng pagsira sa barko. Plano niyang ipagpatuloy ang mga eksperimento sa mga mutant na nilalang. Naniniwala ang doktor na makakatulong ito ng malaki sa sangkatauhan, pero para kay Tai, baliw na ang lalaki. Samantala, natagpuan ng ibang nakaligtas ang dambuhalang ahas at sinubukan itong akitin papunta sa mga patibong na kanilang ginawa. Napasugod ang halimaw sa mga patibong at biglang lumitaw ito sa likod ng doktor. Nakita ni Tai ang dambuhalang halimaw kaya mabilis siyang tumakbo papalayo, iniwan ang doktor na kainin ng kanyang sariling nilikha. Desperadong tumakbo ang bida para makatakas habang hinahabol siya ng ahas sa loob ng gubat. Ginamit niya ang pagkakataon at itinapon ang mga bote na puno ng dugo papunta sa tabing dagat na nagudyok sa mga halimaw na may galami na umatake. Nagmadali si Tai papunta sa malaking bangin habang sinusubukan siyang lumunin ng halimaw, pero nakalundag siya sa tamang oras at nakaiwas sa atake. Nahawakan ng bida ang isang puno
ninuno na nagligtas sa kanya mula sa pagkahulog, habang ang dambuhalang nilalang ay bumangga ng direkta sa yungib ng mga halimaw na may galame. Naramdaman agad ng mga halimaw ang sugat ng ahas at sabay-sabay nilang inatake ang hayop na ipako sa lupa ang dambuhalang ahas. Unti-unting nilamon ng mga halimaw ang dugo ng ahas, kaya nagsimulang sumigaw sa sakit ang hayop at bumagsak sa kamatayan. Pagkalipas ng ilang sandali, tahimik na naghihintay ang mga tao sa tabing dagat at nakita ni Tai ang isang barko na papalapit. Masayang tumingin ang lahat sa paglubog ng araw habang papalapit ang kanilang pagligtas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.